Hello, good morning mga idol. May tips ako sa inyo about sa kung isa kang tenant. Ito po. Pag isa kang tenant mga idol, sa isang lupain no. Tapos sasabihin sa iyo ng amo mo kasi ang amo mo nasa Metro Manila. Ikaw yung iniwan nila sa lupa nila no. Ang sasabihin ng amo mo, kahit anong gagawin mo doon, walang problema. Magtanim ka doon kahit anong itanim mo. Walang problema yan kasi ituring mo na sarili mo yan na lupa na yan. Di ang gagawin mo, kasi may mga bakanting lupa, nagtanim ka ng mga kamuting kahoy at saka kamuti. Okay yun, pero dahil gusto mong pamatagalan, nagtanim kang lubi. Gaya nyug, mga nyug, ganito nyug. Tanim kang mga nyug, maraming nyug. Tapos saging. Magtatanim ka no. Ang pagdating ng oras, mga idol, kasi yung pamilya na nagtinant kami, mga pamilya din sa Manila yun. Kaya na, tinaniman mo lang gano'n, maraming tanim. Pag abot ng oras niya na idol, gusto mong makinabang no. Gusto mo nang, lalo na kung may, ando na yung may pamilya na siyang pumunta sa lugar na, umuwi doon. Gusto mo makinabang doon idol. Akyat ka ng isang puno ng nyug. Kasi gusto mong kumuha ng panggata. Magagalit na yon sila sa'yo. Sino daw nakialam doon sa nyug na yon? Sino ang kumuha? Sino ang nakikialam doon? Magtanong-tanong na. Pero siguradong alam nila na ikaw ang kumuha doon. Nagpaparinig na sila. Kasi ano na, may produkto na eh. Kasi wala naman kayong usapan. Pag magkaroon na ng produkto, ikaw ang kukuha. Ang usapan lang ninyo doon, magtanim ka ng tanim doon. Walang problema yon. Atin yan. Walang magagalit. Wala talaga nang magagalit pag nagtatanim ka. Pero pag abot ng oras na pagkaprodukto na yung tanim mo, diyan kayo magkalisti-litsi mga idol. Kasi alam nila kumikita na. Doon na. Napaka-istrikto na nila. Hindi ka na basta-bastang makagalaw doon. Kasi kailangan mo magpaalam sa kanila ganun. Hindi tulad nung nasanayan mo na ikaw lang. Kasi noon ikaw lang nagpakinabang dyan yung sa mga kamuting kahoy or kamuti. Hindi ka nagpapaalam sa kanila. Sila pang ang nagpapaalam sa iyo pag humihingi. Pero pagdating ng oras, pag ganito mga lubi ang tinanim mo, makialam ka lang isang puno dyan. Marami nang sasabihin sa'yo, nagagalit niya siya sa'yo. Bakit ka nagkialam? Hindi naman sa yung lupa yan. Bakit ganun? Nagbuot-buot ka. Yan ang pinakamakasaklap. Pag isa kang tenant, mag-ingat ka. Magtanim ka. Ano kayong kasulatan? Kung magtatanim ako. Pag magtanim ako, kung magkaroon ng produkto tong tanim ko, excuse me. Kung magkaroon ng produkto ang tanim ko, ilang taon po ako makinabang bago nyo bawiin. Ganun. Dapat may kasulatan na ganun. Kasi pag wala kayong kasulatan, nga ka dyan. Pwede kang tumira doon sa lugar na kasi may bahay kang pinatayo doon. Hanggang masira ang bahay mo, hindi mo na pwedeng ipaayos yun kasi ayaw nilang ipaganda yung bahay mo. Parang ang gusto nila mangyari, hanggang masira yung bahay mo, umalis ka na. Kasi doon sa lupain na yun, hindi ka na nakakaporma. Pwede ka magtanim-tanim doon ng mga kamuting kahoy at saka kamuti. Pero sa mga nyug na tinanim mo, hindi ka na pwedeng makikialam doon. Kasi nandyan na sila. Thank you po. Thank you po idol, totoo yan. Real talk pero may nangyayari na ganun. Kung sino yung may mga pangyayari na ganun, comment kayo kung anong rason, bakit kayo ginanyan.